Sa malalaking gusali ng Makati, isang pangalan ang hindi maikakaila sa mundo ng negosyo. Isabela de la Vega. Kilala siya bilang matapang, matalino at walang kapantay sa larangan ng real estate. Mula sa mga makabagong kondominium hanggang sa malalawak na subdivision, hawak niya ang kumpanyang minana at pinalago pa mula sa kanyang yumaong asawa. Ngunit sa likod ng mga larawan niya sa mga business magazine, sa mga anunsyo sa telebisyon at sa mga piling imbitasyon sa mga high-profile na events, may isang katahimikang unti-unting kumakain sa kanya. 5 taon na ang lumipas mula ng isang malagim na aksidente ang kumitil sa buhay ng kanyang asawa, si Rafael. Sa mga unang buwan, sinubukan niyang damhin ang bawat gabi ng pag-iisa. Ngunit nang tumagal, isinubsob niya ang sarili sa trabaho dahil doon lamang niya nakakalimutan ang kirot. Sa bawat umaga, gising siya bago sumikat ang araw, nasa harap na ng salamin, nakasuot ng maayos na tailored suit at may hawak na tasa ng kape habang pinaplano ang araw. "Ma'am, may meeting po kayo with the board at 9 a.m. Paalala ng kanyang assistant na si Mara sa headset habang inaayos nito ang mga dokumento. "Noted. Make sure the projections for the next quarter are ready," tugon niya habang mabilis na inaayos ang buhok. Ang pagiging hands-on sa lahat ng bagay ang dahilan kung bakit nanatiling nasa rurok ang kumpanya. Pero kapalit nito ay ang unti-unting paglabo ng koneksyon niya sa nag-iisang anak na si Lucas. Si Lucas, 9 na taong gulang, ay lumaki sa isang bahay na puno ng mga tao. Mga yaya, gwardiya, hardinero at chef. Ngunit kakaunti ang oras na kasama ang kanyang ina. "Good morning, Mom," bati ni Lucas isang umaga habang nakaupo sa mahabang dining table, may hawak na cereal. "Good morning, Lucas. Did you sleep well?" Sagot ni Isabela, ngunit habang nagsasalita ay binabasa na ang email sa kanyang tablet. Hindi nakaligtas sa bata ang kawalan ng tingin ng ina sa kanya. At matapos ang ilang segundong katahimikan, ibinalik niya ang tingin sa cereal. Hindi na nagpatuloy ng usapan. Maraming beses na ring napansin ni Mara na bihira magkasabay mag-almusal ang mag-ina. Kapag tinatanong niya si Isabela tungkol dito, laging sagot ay, "I'm doing this for him," para sa future niya. Ngunit sa tuwing binabanggit ito ni Isabela, may kaunting lamig sa boses niya para bang sinusubukan niyang kumbinsihin ang sarili. Isang gabi, pag-uwi mula sa isang mahaba at pagod na araw ng meeting at presentation, nadatnan ni Isabela si Lucas sa entertainment room kasama ang 2 house staff na tumatawa habang nanonood ng pelikula. "Lucas, it's late. You should be in bed." Mahina pero may otoridad na wika ni Isabela. Tumango ang bata at agad na tumayo. Ngunit hindi niya napigilang mapatingin sa ina na may halong lungkot sa mata. Sa loob-loob ni Isabela, alam niyang hindi niya iyon gusto, ang makita ang anak na tila mas komportable sa presensya ng iba kaysa sa kanya. Ngunit wala siyang ideya kung paano muling tatahakin ang distansyang nabuo sa pagitan nila. Sa opisina, marami ang humahanga kay Isabela. She's the definition of a power woman, bulong ng isang bagong empleyado. Kahit walang asawa, she's got everything under control. Dagdag pa ng isa, ngunit walang nakakakita na sa tuwing siya'y mag-isa sa penthouse office, dumidiretso ang tingin niya sa isang lumang frame na may litrato nilang 3. Siya, si Rafael at si Lucas na nooy sanggol pa. Hinahaplos niya ang gilid ng frame, parang hinahanap ang init ng panahong iyon. Isang weekend, sinubukan niyang bumawi sa anak. "Lucas, how about we go to the park today? Just the 2 of us." Alok niya habang hawak ang tasa ng kape. Nagliwanag ang mukha ng bata sandali, ngunit agad din itong nagbago. "I already promised Mateo I'd help him in the garden," sagot nito. Tinutukoy ang isa sa mga staff sa mansion. Bahagyang nanikip ang dibdib ni Isabela. Sino ba si Mateo para mas piliin ang anak niya kaysa sa sariling ina? Pagbalik niya sa silid, tumingin siya sa salamin. Nakasuot siya ng pinakamamahaling blouse at skirt, pero hindi iyon sapat para takpan ang pakiramdam na parang unti-unti siyang nawawala sa mundo ng anak niya. Hindi niya alam noon, pero nagsisimula ng mabuo ang mga sitwasyong magdudulot sa kanya ng matinding pag-iisip sa mga darating na taon.
mga sitwasyong mag-uugnay sa kanya sa isang taong hindi niya kailanmang inisip na magiging mahalaga sa buhay nila. Sa gabing iyon, habang natutulog si Lucas at tahimik ang buong mansion, lumabas si Isabela sa balkonahe, hawak ang isang baso ng wine. I can handle billion-peso deals, pero hindi ko alam kung kaya ko pang ayusin ang relasyon namin. Bulong niya sa sarili. Ang hangin ng gabi ay tila nagdadala ng mga alaala ng panahong buo pa ang pamilya. Ngunit ngayon, kailangan niyang tanggapin na siya na lang ang naitirang haligi at hindi niya alam kung matatag pa ba ito para sa anak. Ang mansyon ng pamilya de la Vega ay hindi lamang tirahan. Isa itong palasyo na may higit 10 kwarto, 2 swimming pool, malawak na hardin na parang mini botanical park, at mga staff na abala sa kani-kaniyang gawain mula umaga hanggang gabi. Sa labas, makikita ang malinis na driveway na dinadaanan ng mamahaling sasakyan ni Isabela, at sa loob ay mga sahig na gawa sa marmol, mamahaling chandelier at pader na may mga painting ng mga kilalang pintor. Ngunit sa kabila ng marangyang kapaligiran, may mga sulok ng mansyon na bihirang mapansin ng mga bisita. Ang staff quarters sa dulong bahagi ng ground floor kung saan nakatira si Mateo. Si Mateo, 32, ay isang tahimik at mapagkumbabang lalaki na galing sa probinsya. Bago siya naging janitor sa mansion, nagtrabaho muna siya bilang construction worker sa Maynila. Subalit matapos magsara ang kumpanyang pinapasukan niya, napilitan siyang tumanggap ng trabaho bilang utility staff sa mansyon ng De La Vega sa tulong ng isang kakilala. Mahaba ang kanyang pang-araw-araw na gawain: pag-aayos ng mga sirang gripo, pagwawalis ng mga hardin path, paglilinis ng garahe, at minsan ay pagtulong sa kusina kapag kinakailangan. Kahit mabigat ang trabaho, hindi siya nagrereklamo at palaging magalang ang kanyang pakikitungo sa lahat. Isang hapon, habang abala si Mateo sa pag-aayos ng isang sirang ilaw sa likod ng mansyon, lumapit si Lucas, bitbit ang isang laruan. "Tito Mateo, can you fix this?" "The wheel's broken," tanong ni Lucas, na may pag-asang titignan ito ng lalaking sanay sa pag-aayos. Numiti si Mateo at tinanggap ang laruan. "Sure, pero kailangan mo munang maghintay ng kaunti, ayusin ko muna to ha," sagot niya. Umupo si Lucas sa gilid at nanood habang marahang tinatanggal ni Mateo ang lumang bombilya at pinapalitan ng bago. Nang matapos, tinawag niya ang bata. "Ayan, tapos na. Now let's fix your toy." Sa mga sumunod na linggo, naging madalas ang ganitong eksena. Tuwing may nasisirang laruan o kailangan ng kausap, palaging si Mateo ang hinahanap ni Lucas. Minsan ay sabay pa silang nagdidilig ng halaman sa umaga. "Tito Mateo, why do you always water the plants so early?" Tanong ni Lucas, minsan nag-abot ito ng maliit na timba ng tubig. "Kasi bata, para makainom sila bago uminit ang araw. Parang tao rin yan, kailangan ng tubig para mabuhay," sagot ni Mateo. Napangiti si Lucas. Tila natututo ng mga bagay na hindi niya naririnig sa classroom o sa sariling ina. Sa loob ng mansyon, napansin ng ilang staff ang pagiging malapit ng dalawa. "Alam mo, parang tatay na si Mateo kay Lucas," bulong ng isang hardinero sa kapwa staff. "Oo nga, hindi ko nakikitang ganoon kakomportable si Lucas, kahit kay Ma'am Isabela," sagot ng isa. Ngunit may ilan ding hindi sang-ayon dito. Iniisip na baka masyadong nasasanay si Lucas sa presensya ng isang taong hindi kapamilya. Isang gabi, matapos maghapunan, napadaan si Isabela sa hallway at nakita si Lucas na nakaupo sa veranda kasama si Mateo. Magkatabi silang nakaupo sa mahabang upuan at tinuturuan ni Mateo ang bata kung paano gumawa ng simpleng paper boat. "And then you fold it like this. Ayan, o subukan mo," sabi ni Mateo. Tumawa si Lucas nang magtagumpay siyang makagawa. "I'm gonna float this in the pond tomorrow," sigaw niya. Tahimik na nagmamasid si Isabela mula sa malayo. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa dahil masaya ang anak o mainis dahil ibang tao ang nagbibigay nito. Sa kabilang banda, may lihim na pinapasan si Mateo, ang kanyang may sakit na ina na nasa probinsya. Bawat sweldo niya, halos kalahati ay diretso sa pagpapadala ng pera para sa gamot at
pang-araw-araw na gastusin ng ina. Dahil dito, simple lang ang kanyang pamumuhay sa mansion. Ang maliit niyang silid ay may lumang kama, isang electric fan at ilang personal na gamit tulad ng lumang radyo at ilang libro. Wala siyang bisyo, wala ring panahon sa labas ng trabaho, maliban na lang kapag nakikipaglaro o nagkukwento kay Lucas. Isang umaga, habang nagkakape sa veranda, lumapit si Isabela kay Mara. Napapansin mo ba na masyadong malapit si Lucas kay Mateo? Tanong niya. Opo ma'am, pero wala naman po akong nakikitang masama. Mabait naman si Mateo, sagot ni Mara. Umiling si Isabela, hindi pa sigurado sa nararamdaman. Hindi ko alam. Ayokong lumaki si Lucas na masyadong umaasa sa isang empleyado. Ngunit para kay Lucas, ibang Mateo ang nakikita niya. Isang taong laging may oras para sa kanya, laging nakikinig at hindi nagmamadali o distracted tulad ng kanyang ina. Sa bawat simpleng pag-aayos ng laruan, pagtuturo ng bagong kaalaman o pakikinig sa mga kwento niya sa paaralan, unti-unti niyang tinuturing si Mateo na higit pa sa isang kaibigan o tito. At sa gitna ng engranding buhay sa mansion, sa pagitan ng mamahaling chandelier at malalamig na marmol na sahig, nagsisimulang mabuo ang isang ugnayang hindi madaling masisira. Sa maliit na silid na nasa pinakadulong bahagi ng ground floor ng mansion, tahimik na nakaupo si Mateo sa gilid ng kanyang lumang kama. Ang sahig ay gawa sa kahoy na may ilang lamat at sa gilid ay may isang lumang aparador na halos puno na ng mga piraso ng damit at ilang lumang sapatos. Isang electric fan lamang ang nagbibigay ng kaunting ginhawa sa maalinsangang gabi. Sa tabi ng kama ay may maliit na mesa kung saan nakapatong ang isang lumang telepono. Doon madalas tumawag si Mateo sa kanyang ina sa probinsya na matagal nang may sakit sa baga. Ma, kumusta na po kayo? Mahinang tanong ni Mateo. Pinipigil ang kaba sa boses. Ayos lang ako anak. Huwag ka nang mag-alala. Basta magpadala ka lang ng gamot sa susunod na linggo. Sagot ng matanda sa kabilang linya, halatang hinihingal. Napakagatlabi si Mateo. Alam niyang halos kalahati ng kanyang sahod ay diretso sa pagpapadala ng pera para sa gamot at pagkain ng ina. Minsan ay kinakapos siya para sa sarili, ngunit hindi siya nagrereklamo. Bago siya natanggap bilang janitor sa mansion, mahaba at mabigat ang pinagdaanan niya. 3 taon siyang construction worker sa Maynila, nagtitiis sa ilalim ng araw at alikabok. Isang aksidente sa site ang nagpatigil sa kanya sa trabaho. Nadisgrasya ang kanyang tuhod matapos mabagsakan ng bakal. Matagal bago siya tuluyang gumaling at makabalik sa trabaho. Ngunit hindi na siya tinanggap muli ng kumpanya. Sa tulong ng isang kaibigan na hardinero sa mansion, nahanap niya ang kasalukuyang posisyon bilang utility staff. Bagamat mababa ang sahod kumpara sa dati, hindi niya ito binaliwala. Basta may trabaho, may pag-asa. Madalas niyang sabihin sa sarili. Isang umaga, habang nagwawalis ng driveway, lumapit si Lucas, bit-bit ang isang maliit na bag. Tito Mateo, can you come to my school's Parents' Day? Tanong nito, puno ng pag-asa. Napatigil si Mateo at umiti, pero umiling. Lucas, hindi ako pwedeng pumunta doon. Para yon sa mga magulang. Nalungkot ang bata, ngunit tumango. Okay, I just thought it would be nice. Mahina nitong sagot bago tumakbo pabalik sa loob. Naramdaman ni Mateo ang kirot sa puso. Alam niyang may puwang sa buhay ng bata na tila walang ibang nakakapuno. Sa mansion madalas ay tahimik lang si Mateo. Hindi siya nakikisali sa tsismisan ng ibang staff at palaging nakatutok sa kanyang trabaho. Kapag wala si Lucas, abala siya sa pag-aayos ng sirang gripo o paglinis ng bodega. Ngunit sa mga pagkakataong magkasama sila ni Lucas, nakikita ng ibang staff ang kakaibang sigla sa kanya. Parang bumabalik ang saya na matagal nang nawala mula nang iwan siya ng kanyang dating kasintahan. Ilang taon na ang nakalipas. Isang gabi, matapos ang mahabang araw ng trabaho, dumating siya sa kanyang silid at binuksan ang isang kahon sa ilalim ng kama. Nandoon ang ilang sulat ng kanyang ina, mga lumang litrato nila noong bata pa siya at isang medalya mula sa high school na natanggap niya sa pagiging top student noon. Tinitigan niya ito sandali
saka muling isinara ang kahon. Para kay Mateo, ang mga bagay na iyon ang nagpapaalala sa kanya kung bakit siya nagpapatuloy. Para sa pamilya, para sa dangal, at ngayon para na rin kay Lucas na tila nagbigay sa kanya ng bagong dahilan para magising araw-araw. Kinabukasan, habang nasa garden siya at nag-aayos ng mga paso, lumapit si Lucas at nag-abot ng 2 tinapay na may palaman. "I told the chef to make these for you," sabi ng bata na may ngiti. Naggulat si Mateo, tinanggap ito at ngumiti. "Salamat, Lucas. Pero bakit mo naisip ito?" "Because you always give me your lunch when I forget mine," sagot ng bata. Napahinto si Mateo, hindi inaasahan na napapansin pala ni Lucas ang maliliit na sakripisyong ginagawa niya. Hindi nagtagal, nagsimulang mapansin ni Isabela ang ilang kilos ni Mateo. Minsang pauwi na siya mula sa opisina. Nadatnan niyang tinutulungan ni Mateo si Lucas sa paggawa ng school project, isang miniature na bahay na gawa sa karton. "Lucas, dapat sa loob ka na ng bahay gumagawa ng ganyan. Marumi dito." Malamig na wika ni Isabela. "It's okay, Mom. Mateo's helping me. He knows how to make it strong." Mabilis na sagot ng bata. Tumango lang si Isabela, ngunit may halong pagtataka sa loob niya kung bakit mas bukas ang anak sa isang empleyado kaysa sa kanya. Sa bawat araw na lumilipas, lumalalim ang ugnayan ng dalawa, ngunit kasabay nito ay lumalaki rin ang pagkakaintindi ni Mateo sa agwat ng kanilang mundo. Alam niyang wala siyang lugar sa marangyang buhay ng pamilya de la Vega maliban sa pagiging staff. Ngunit sa tuwing mimiti si Lucas sa kanya o tatawag sa kanya para maglaro, hindi niya maiwasang makalimutan ang katotohanan iyon. Kahit saglit lang. Sa isang maulang gabi, habang nagbabantay sa garahe, natanggap niya ang tawag mula sa probinsya. "Anak, lumalala ang sakit ko. Kailangan ko na sigurong magpa-confine," sabi ng kanyang ina. Mahina at puno ng pagod ang tinig. Napahawak si Mateo sa noo. Alam niyang kulang ang naitatabi niya para sa ospital. "Ma, magpahinga ka muna. Gagawa ako ng paraan." Tugon niya bago ibinaba ang telepono. Sa gabing iyon, mag-isa siyang nakaupo sa loob ng garahe. Pinagmamasdan ang pagbuhos ng ulan. Iniisip kung paano niya mababalanse ang responsibilidad sa pamilya at ang hindi inaasahang koneksyon na nabubuo kay Lucas. At sa puso niya, alam niyang darating ang araw na susubukin ang pagkakataon kung hanggang saan siya handang magtiis para sa mga taong mahalaga sa kanya. Isang linggo matapos ang maulang gabing iyon, nakaupo si Isabela sa loob ng kanyang opisina sa penthouse floor ng kumpanya. Hawak ang isang kopya ng lifestyle magazine na may larawan nilang mag-ina. Sa tabi ng litrato, nakasulat ang isang headline, "The Unstoppable CEO Mom, Raising a Future Leader." Matagal niya itong tinitigan saka bumuntong hininga. Sa isip niya, hindi sapat na maging matagumpay siya bilang negosyante. Kailangan ding maging perpekto ang imahe ng kanyang pamilya, lalo na't lumalaki si Lucas na walang ama. Isang gabi, habang nagdi-dinner sila sa mansyon, tiningnan niya ang anak na abala sa pagkain ng pasta. "Lucas," mahinang bungad ni Isabela, "have you ever thought about having, a stepdad?" Napatingin ang bata, bahagyang kumunot ang noo. "Why? I'm okay with just you." Ngumiti si Isabela, ngunit nagpumilit na ipaliwanag. "It's not just about me, anak. I want you to have a role model, someone you can look up to. Someone who can guide you, especially when you grow older." Hindi na umimik si Lucas at ibinalik ang tingin sa plato niya. Ilang araw ang lumipas. Inimbitahan ni Isabela ang 3 lalaking kilala niya mula sa mundo ng negosyo sa isang formal dinner sa mansion. Lahat ay may impresibong background. May sariling kumpanya, kilala sa social circles, at pawang galing sa pamilyang may pangalan. "Lucas, these are my friends. They're here to join us for dinner." Masiglang pagpapakilala ni Isabela. Ngunit hindi komportable si Lucas. Halos hindi siya nagsalita buong gabi at mas pinili niyang tapusin ang pagkain ng tahimik. Sa tuwing may magtatanong sa kanya, sagot niya ay maikli lang, yes o no. Kinabukasan,
kinausap ni Isabela ang matalik niyang kaibigang si Clarice habang nagkafape sa isang kilalang kafe. Clarice, I just want what's best for him. I can't let him grow up without a strong male figure. Wika niya habang nakatingin sa labas ng bintana. Bella, I understand. Pero baka dapat tanungin mo rin si Lucas kung ano ba ang gusto niya. Hindi pwedeng puro ikaw lang ang magdedesisyon, sagot ni Clarice. Kids know what makes them happy. Napabuntong hininga si Isabela. Alam niyang may punto ang kaibigan, ngunit naniniwala pa rin siya na kailangan niyang kontrolin ang sitwasyon para sa hinaharap ng anak. Habang mas pinapahalagahan ni Isabela ang pagbuo ng planong ito, lalo siyang naging tabala sa paghahanap ng tamang lalaki. Tumanggap siya ng imbitasyon sa iba't ibang charity events at high society gatherings, umaasang makakakita ng potensyal na stepfather para kay Lucas. Isang gabi, sa isang fundraising gala, may lumapit sa kanya, isang gwapong businessman na anak ng dating senador. Magaan ang usapan nila at naisip ni Isabela na maaaring ito ang isang magandang kandidato. Pag-uwi niya, ikinwento niya kay Mara ang plano. Mara, I'm going to start introducing Lucas to a few gentlemen I trust. Gusto kong masanay siya sa ideya. Tumingin lang si Mara sa kanya, tila nag-aalangan na magsalita. Ma'am, sana po maging maingat kayo. Hindi po lahat ng maganda sa papel ay maganda rin sa totoong buhay. Mahinang paalala nito. Hindi sumagot si Isabela, ngunit naramdaman niya ang bigat na babala. Sa kabila ng mga plano ni Isabela, patuloy si Lucas sa kanyang simpleng buhay sa mansyon. Sa tuwing wala ang ina, nakikipaglaro siya kay Mateo sa garden o sa maliit na work area ng janitor, kung saan tinuturuan siya nitong mag-ayos ng simpleng bagay. Isang hapon, habang ginagawa nila ang isang birdhouse mula sa kahoy, tinanong ni Lucas, Tito Mateo, do you think my mom will get married again? Nagulat si Mateo at bahagyang natawa. Why do you ask? Sagot niya. Because she keeps bringing these men around but I don't like them. Tapat na sagot ng bata. Tumingin si Mateo sa kanya, ramdam ang bigat ng tinig nito. What matters is you tell her how you feel. She's your mom. She loves you. Ngunit sa isip ni Lucas, alam niyang mahirap kumbinsihin ang ina, lalo na't tila sigurado ito sa plano. Sa paningin ni Isabela, kailangan niyang tiyakin na ang magiging ama ng kanyang anak ay galing sa isang pamilyang may reputasyon, mayaman at may kakayahang suportahan si Lucas sa lahat ng aspeto. Para sa kanya, iyon ang pinakamainam na paraan para masiguradong magiging maganda ang kinabakasan ng anak, kahit hindi ito ang gusto ng bata. Sa mga sumunod na linggo, mas naging malinaw ang direksyon ni Isabela. Magpapatuloy siya sa paghahanap, magpaplano ng mas maraming social gathering at gagawa ng paraan para unti-unting tanggapin ni Lucas ang ideya. Ngunit hindi niya alam na habang siya'y abala sa pagbubuo ng kanyang pangarap para sa anak, may ibang ugnayan na patuloy na lumalalim sa mismong loob ng kanyang tahanan. Isang ugnayang hindi kasama sa kanyang plano at tiyak na magbabago sa takbo ng buhay nilang mag-ina. Mabilis lumipas ang mga araw sa mansyon at habang patuloy si Isabela sa pag-aasikaso ng kanyang negosyo at personal na plano para sa anak, may isa namang lihim na unti-unting nabubuo sa pagitan ni Lucas at ni Mateo. Hindi ito lihim na may masamang layunin. Bagkus isa itong ugnayan na puno ng simpleng kasiyahan at tunay na malasakit na bihirang matagpuan ni Lucas sa marangyang buhay na ginagalawan niya. Isang hapon ng Sabado, habang wala si Isabela dahil may corporate lunch meeting, tinawag ni Lucas si Mateo sa garden. Tito Mateo, I have an idea. Let's build something. Nasa gilid na sila ng hardin kung saan may maliit na shed para sa mga kagamitan ng hardinero. Sa loob nakasabit ang ilang lumang kahoy, pako at martilyo. What do you want to build this time? Tanong ni Mateo habang inaayos ang mesa. A birdhouse, so the birds in the garden will have a place to stay. Masiglang tugon ni Lucas. Tinuruan ni Mateo ang bata kung paano magsukat ng kahoy gamit ang ruler at sabay nilang pinako ang mga piraso. You have to hold the nail straight, like this. Paliwanag ni Mateo. Hawak ang kamay ni Lucas para igabay ito.
Habang abala sila, hindi nila namalayang lumipas na ang halos 2 oras. Nang matapos, masayang itinayo ni Lucas ang birdhouse malapit sa puno ng mangga sa gilid ng hardin. "I'm gonna check every morning if birds will come," aniya, may halong excitement sa boses. Sa mga sumunod na linggo, naging tradisyon na nilang gumawa ng maliliit na proyekto tuwing Sabado. Minsan ay simpleng papag na gawa sa kawayan para sa hardin, minsan naman ay pag-aayos ng sirang bike ni Lucas. "You know, Tito Mateo, I like doing these things with you. It's fun and you listen to me," biglang sabi ni Lucas isang araw habang tinipinturahan nila ang isang kahoy na upuan. Napangiti si Mateo. "And I like spending time with you too. You remind me of my younger self, curious about everything." Hindi lamang sa paggawa ng mga bagay nagkakaroon ng koneksyon ang dalawa. Minsan, matapos mag-aral si Lucas ng mga aralin sa eskwela, bumababa siya sa staff area para magkwento ng mga nangyari sa klase. May mga pagkakataong may dalang maliit na tsokolate o candy si Mateo para sa bata. "Found this at the store near the bus stop. I thought you'd like it," sabi niya habang iniabot ang maliit na tsokolate bar. Mula sa simpleng kilos na iyon, ramdam ni Lucas na mahalaga siya kay Mateo sa paraang hindi niya maramdaman sa abalang mundo ng kanyang ina. Sa tuwing may problema ang pampaaralan, gaya ng mahirap na homework sa math, mas gusto ni Lucas na kay Mateo magpaturo. "Tito, can you help me with this? Mom is busy with a meeting," madalas niyang sabihin. Hindi naman nagdadalawang isip si Mateo na umupo sa tabi ng bata, maglabas ng papel at dahan-dahang hipaliwanag ang bawat hakbang. Sa simpleng paraan, natututo si Lucas na may taong handang maglaan ng oras para sa kanya nang walang hinihinging kapalit. Napapansin ng ilang staff ang kanilang pagiging malapit. Isang gabi, habang naghahapunan sa staff dining area, may bulong ang isa sa mga katulong sa kapwa nito. Parang tatay na talaga ni Lucas si Mateo. Tumamo ang kausap, ngunit may halong pag-alala. Sana lang hindi magalit si Ma'am Isabela kapag nalaman niyan ganyan sila kalapit. Sa kabilang banda, hindi naman alintana ni Lucas ang mga mata na nagmamasid. Para sa kanya, normal lang na magkaroon ng kaibigang gaya ni Mateo. Isang linggo, may proyekto sa paaralan si Lucas na kailangan ng tulong para gumawa ng miniature garden. Dahil wala si Isabela, si Mateo ang tinawag ng bata. Sabay nilang tinipon ang mga lumang paso, lupa at ilang halaman mula sa gilid ng hardin. "This will be the best project ever," wika ni Lucas habang nilalagyan ng maliit na kahoy na tulay ang gitna ng paso. Nang matapos, kitang-kita ang tuwa sa mukha ng bata at kahit si Mateo ay proud sa kanilang ginawa. Isang gabi, nakahiga na si Lucas ngunit hindi pa rin makatulog. Bumaba siya at kumatok sa silid ni Mateo. "Tito, can you tell me a story? Mom's not home yet." Nagulat si Mateo, ngunit mumiti at pinaupo ang bata sa maliit niyang kama. "All right, I'll tell you about the time I climbed a mango tree to get fruit for my mom," panimula niya. Habang nagkukwento si Mateo, unti-unting pumikit si Lucas. Nakikinig sa bawat detalye hanggang sa makatulog ito sa tabi niya. Hindi alam ni Isabela ang lalim ng koneksyon na nabuo sa mga panahong siya ay wala. Para kay Lucas, si Mateo ay naging matatag na haligi sa gitna ng mga oras na kailangan niya ng atensyon at gabay. Para kay Mateo naman, si Lucas ay hindi lamang anak ng kanyang amo, kundi isang batang nagbibigay sa kanya ng dahilan para magpatuloy, magpursige, at magpatawa kahit sa gitna ng sariling paghihirap. Sa bawat palihim nilang proyekto at simpleng pag-uusap, lalong tumitibay ang kanilang pagkakaibigan. Isang ugnayang magdudulot ng malaking pagbabago sa hinaharap ng pamilyang De La Vega. Sa kabila ng tuwa at siglang na idudulot ng pagkakaibigan ni Lucas at Mateo, nagsimulang mag-ugat ang mga bulong at tanong sa loob ng mansyon. Sa umpisa, inosente lamang ang mga tinginan at biro ng ilang staff, ngunit habang mas napapansin nilang laging magkasama ang dalawa, unti-unti itong naging usap-usapan.
Isang umaga sa kusina, habang naghahanda ng almusal, lumapit ang butler na si Ramon sa isang kasamahang maid. Napapansin mo ba, parang mas gusto ni Lucas kasama si Mateo kaysa sa mami niya? Tanong nito habang nagbubuhos ng kape. Oo nga, baka kasi laging wala si Ma'am Isabela. Pero alam mo, baka hindi magustuhan ni Ma'am kapag nalaman niya. Sagot ng maid na tilang may alinlangan. Hindi nagtagal, dumating sa tenga ni Isabela ang mga kwentong ito. Isang gabi, matapos ang mahabang araw ng pulong, pinatawag niya si Ramon sa opisina niya sa mansion. Ramon, I heard you've been talking about Lucas and Mateo. Ano bang ibig mong sabihin? Malamig na tanong ni Isabela habang nakaupo sa swivel chair. Bahagyang natigilan si Ramon. Ma'am, pasensya na po. Pero napapansin ko lang na. Baka masyado pong naaapektuhan ni Mateo ang bata. Lagi po silang magkasama at minsan po parang siya na ang mas sinusunod ni Lucas. Tumahimik si Isabela at pinakawalan ang isang malalim na buntong hininga. All right, Ramon. I'll keep an eye on it. Mula noon, mas naging mapanuri siya sa kilos ng janitor. Madalas niyang mapansin na pagkatapos ng klase ni Lucas, dumidiretso ito sa hardin kung nasaan si Mateo. Isang hapon, habang papauwi siya mula sa opisina, nakita niyang magkasamang nagpipintura ng lumang upuan sa veranda ang dalawa. Lucas, hindi pa dapat ginagawa mo ang homework mo? Tanong niya mula sa pinto. I already finished, Mom. Tito Mateo is just helping me paint. Mabilis na sagot ng bata. Hindi na siya sumagot pa at dumiretso sa loob, ngunit hindi na wala sa isip niya ang nakita. Lalong lumalim ang pagdududa nang minsang umulan ng malakas at mawalan ng kuryente sa mansyon. Gabi na nang dumating si Isabela at nadatnan niya si Lucas at Mateo sa staff lounge, may dalang flashlight at nagbabasa ng libro. Lucas, why are you here? You should be in your room. Wika niya. Halatang hindi nagustuhan ang eksena. I was scared of the dark, Mom. Tito Mateo said it's okay to stay here until the lights come back. Paliwanag ng bata. Pinilit ni Isabela na numiti. Ngunit sa loob-loob niya, parang masyadong nagiging komportable ang anak sa piling ng isang taong halos hindi niya kilala ng lubusan. Isang linggong matapos nito, may nangyaring maliit na insidente sa kusina. Bumaba si Isabela para magtimpla ng kape at nadatnan niyang tinutulungan ni Mateo si Lucas na gumawa ng sandwich. Ang mas ikinagulat niya ay ang nakita sa plato ni Lucas. Isang simpleng ham and cheese sandwich na nakabalot pa sa tissue. Lucas, bakit hindi ka kumain ng breakfast na inihanda ng chef? Tanong niya. I like Tito Mateo's sandwiches better. Inosenteng sagot ng bata. Napatitig si Isabela kay Mateo at bagamat ngumiti ito at nagpaumanhin, may bahagyang kirot na sa isip niya. Mula noon, mas naging intensyonal si Isabela sa pagmamasid. May mga gabi na nananatili siya sa veranda upang makita kung saan nagpupunta ang anak. Minsan, nahuli niyang binibigyan ni Mateo ng isang maliit na lunchbox si Lucas. What's inside that? Tanong niya agad. Just some pandesal with cheese. Ma'am, Lucas said he might get hungry later. Paliwanag ni Mateo. Tumango si Isabela, ngunit iniisip kung bakit mas gusto ng anak ang mga simpleng bagay mula sa janitor kaysa sa mga magagarang pagkain na inihahanda para sa kanya. Dahil dito, sinimulan niyang alalahanin ang payo ni Clarice na pakinggan din ang anak. Ngunit sa ngayon, mas nangingibabaw sa kanya ang pangangailangang protektahan si Lucas mula sa impluensyan hindi niya maintindihan. Hindi niya alam kung galing lang sa pagiging natural na maalaga ni Mateo ang lahat o kung may mas malalim pang dahilan na hindi niya pa natutuklasan. Isang gabi, kinausap niya si Mara habang nasa opisina. Mara, I want you to keep an eye on Mateo. Nothing intrusive, just observe. Tumingin si Mara sa kanya, may halong gulat. Ma'am, Mateo's a good man. I don't think there's anything to worry about. Ngunit matatag ang boses ni Isabela. I'm not saying he's bad. I just want to make sure Lucas is safe. Sa gitna ng kanyang pagdududa, hindi niya alam na habang mas sinusubukan niyang ilayo ang anak mula sa masyadong pagiging malapit kay Mateo, mas lalo namang tumitibay ang ugnayan ng dalawa.
Sa bawat sandaling hindi siya naroroon, patuloy ang mga simpleng kilos ng malasapit. Mga homemade lunch, mga gabing may kasamang kwento bago matulog, at mga hapon ng pagtuturo ng mga bagong bagay na lalo pang nagtutulak kay Lucas na tingnan si Mateo hindi lamang bilang isang kaibigan, kundi bilang isang taong maituturing na haligi sa kanyang buhay. Habang abala si Isabela sa pagmamasid kay Mateo at sa kakaibang ugnayan nito kay Lucas, dumarami rin ang responsibilidad na nakapatong sa kanyang balikat sa loob ng kumpanya. Isang umaga, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang PR director habang papasok sa opisina. "Ma'am Isabela, we need to talk about the upcoming merger. The board thinks this is a good time to highlight your personal life." Ani ng direktor, may seryosong tono. "Highlight my personal life? What exactly do you mean?" Tanong ni Isabela habang pinipigilan ang inis. "You know your image. Investors and the media love a strong, successful woman. But they love it more when there's a complete family picture." Paliwanag nito. Sa pulong ng board kinahapunan, binigyang diin ng mga miyembro ang parehong bagay. "Isabela, this merger is going to be the biggest deal of your career. But let's be realistic. Public perception matters. If we can market you as a complete package with a stable home life, that will resonate with our target market." Wika ng isa sa mga senior partners na patingin si Isabela sa kanila. Tila hindi kumbinsido. "So you're telling me that my personal life should be part of my corporate strategy?" Tanong niya, may bahid ng pangungutya sa boses. "It's not just strategy, it's optics," dagdag ng chairman. Pag-uwi niya sa mansyon, hindi siya mapakali. Dumiretso siya sa kanyang study at binuksan ang laptop. Muling tiningnan ang mga profile ng 3 lalaking dati niyang ipinakilala kay Lucas. Sa isip niya, mas lumalakas ang dahilan para maghanap ng isang kapareha na makakabuo ng imaheng nais ng board at ng media. Pinilit niyang ikumbinsi ang sarili na ito rin ay para sa tapakanan ng anak. Kinabukasan, dumating sa opisina ang isa sa mga PR consultants na matagal na niyang kausap. "Isabela, we can arrange a feature article about you, your journey as a CEO, your philanthropy, and perhaps your romantic life." Mungkahin ito. Napabuntong hininga si Isabela at sumagot. "I'll think about it, but I need someone credible, someone who fits the image." Ilang araw matapos nito, lumabas sa isang kilalang business magazine ang larawan ni Isabela na nakangiti sa harap ng kanilang corporate headquarters. May headline na, "Isabela de la Vega, the woman who has it all. Or does she?" Naging mabilis ang takbo ng balita at sa social media ay umikot ang mga komento. Marami ang humanga, ngunit may ilan ding nagtatanong kung bakit hanggang ngayon ay wala pa siyang bagong asawa. Sa gitna ng lahat ng ito, lalong lumayo ang emosyonal na agwat ni Isabela at Lucas. Sa hapunan isang gabi, tinanong ni Lucas, "Mom, why are there so many pictures of you in magazines now?" Ngumiti siya at sinagot, "It's for the company, anak. We're preparing for something big." Pero hindi na itago ni Lucas ang pagtatampo sa boses. "But you're always busy. We don't even play anymore." Tumahimik si Isabela, hindi alam kung paano sasagutin ang anak. Naging mas madalas din ang pagdalo ni Isabela sa mga social functions, gala dinners, at networking events. Sa bawat pagkakataon, sinusubukan niyang makahanap ng taong pwede niyang ipakilala kay Lucas bilang posibleng ama. Ngunit sa bawat pagsubok na iyon, lalo lang niyang napapansin na walang nakakakuha ng atensyon o tiwala ng anak tulad ng ginagawa ni Mateo. Samantala, patuloy ang trabaho ni Mateo sa mansyon na parang walang alam sa mga usaping ito. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng sirang bench sa garden, dumating si Lucas, bit-bit ang ilang papel. "Tito Mateo, can you help me with my art project? I want to make something special." Ani ng bata. "Of course, Lucas. What do you have in mind?" Tanong ni Mateo habang inaayos ang gamit. "I want to make a frame for a picture of me and Mom. Maybe she'll like it." Napangiti si Mateo. Ramdam ang simpleng kagustuhan ng bata na makuha ang atensyon ng ina. Sa kabilang banda, lalo namang tumitindi ang pressure kay Isabela.
Sa susunod na linggo, nakatakda na ang pirmahan ng kasunduan para sa merger at lahat ay umaasa na magiging maayos ang imahe niya sa mata ng publiko. Isang gabi habang nag-uusap sila ni Clarice sa telepono, napabuntong hininga si Isabela. "I feel like I'm being forced to choose a husband just to please the board," sabi niya. "Bella, at the end of the day, it's your life. Don't let them dictate who you should love. Pero kung gagawin mo, make sure it's someone worth it." Sagot ni Clarice, ngunit sa isip ni Isabela, malinaw na isa lang ang direksyon. Ang magkaroon ng perpektong larawan ng pamilya bago tuluyang lumabas sa publiko ang kanilang merger announcement. At habang abala siya sa paghabol sa imaheng iyon, hindi niya alam na sa mismong tahanan niya, may ugnayang unti-unting nagiging sentro ng mundo ng kanyang anak. Isang ugnayang hindi kayang sakupin ng anumang corporate plan o publicity campaign. Mula nang lumabas sa publiko ang balita tungkol sa nalalapit na merger ng kumpanya, mas naging abala si Isabela sa mga social at business commitments. Halos gabi-gabi ay may dinner meeting, charity gala o corporate event na kailangang puntahan. Naiiwan si Lucas sa mansyon kasama ang mga staff. At sa tuwing wala ang ina, natural na dumidiretso ang bata sa hardin o sa maliit na work area ni Mateo. Isang hapon, bumalik si Isabela ng mas maaga mula sa opisina at nadatnan niyang naglalaro si Lucas ng chess kasama si Mateo sa garden gazebo. "Lucas, I thought you were supposed to be in your room studying," malamig niyang sabi. "I already finished my homework, Mom. Tito Mateo's just teaching me how to play chess." Sagot ng bata, walang halong kaba. Hindi kumibo si Isabela at dumiretso sa loob. Ngunit sa loob-loob niya, naramdaman niyang para bang unti-unti na siyang nawawala sa mundo ng anak. Kinabukasan, niyaya ni Isabela si Lucas na sumama sa kanya sa isang dinner kasama ang isa sa mga bachelor na ipinakilala niya dati. "Lucas, we're going out tonight. I want you to meet someone," sabi niya habang nag-aayos sa salamin. "I don't want to, Mom," mariing sagot ni Lucas. "Why not? He's nice and I think you'll like him." Tumingin si Lucas sa kanya at nagsabi ng diretsahan, "Because I don't like meeting your friends. They don't care about me." Napasinghap si Isabela at pinilit huwag magpakita ng inis. "Lucas, please. This is important." Ngunit kahit pilitin niya, malamig at tahimik lang ang bata sa buong gabi ng hapunan. Ilang araw matapos nito, isang gabi ay nagising si Isabela sa mahinang pag-iyak mula sa kwarto ni Lucas. Nang puntahan niya, wala roon ang anak. Bumaba siya at nakita si Lucas sa staff quarters. Nakaupo sa kama ni Mateo, hawak ang notebook para sa homework. "Lucas, what are you doing here? It's late," tanong niya, halatang hindi natuwa. "I needed help with my assignment, Mom." "Mateo knows how to explain it better," paliwanag ni Lucas. Sa pagkakataong iyon, hindi na sumagot si Isabela. Inabalik niya ang anak sa kwarto, ngunit ramdam niya ang selos at pagkadismaya. Hindi lamang dahil mas kay Mateo humiringi ng tulong si Lucas, kundi dahil tila mas bukas ang bata sa kanya kaysa sa sariling ina. Habang patuloy ang ganitong mga eksena, nagsimulang mapansin ni Isabela na mas bihirang lumapit si Lucas sa kanya para magkwento. Kapag tinatanong niya kung kumusta ang araw nito, sagot ay maikli at walang gana. Ngunit kapag nakikita niyang nag-uusap sila ni Mateo, puno ng enerhiya at kasabikan ang mukha ng bata. Isang beses, nadaanan niya ang dalawa sa veranda habang nagtatawanan sa isang biro na hindi niya narinig. Hindi niya alam kung bakit, pero ramdam niya ang pangungulila, hindi lamang sa presensya ng anak, kundi sa koneksyon na unti-unting nawawala. Upang mabawi ang distansya, sinubukan ni Isabela na magplano ng isang weekend getaway para sa kanilang mag-ina. "Lucas, we're going to the beach this Saturday. Just the two of us." Aniya isang gabi habang magkasabay silang kumakain. Tumangula ng bata, ngunit wala ang inaasahan niyang tuwa. Sa sumunod na araw, narinig niya itong nag-uusap kay Mateo sa hardin. "Tito, I can't help you with the garden this weekend."
Mom wants us to go to the beach. Sabi ni Lucas na may halong panghihinayang. Ngumiti si Mateo at tumango. It's okay, Lucas. Spend time with your mom. She's important too. Sa kabila ng simpleng sagot, hindi na iwasang maramdaman ni Isabela na para bang kailangan payuhan pa ng ibang tao ang anak para bigyang halaga ang oras sa kanya. Naging mas tense ang atmosphere sa bahay. May ilang staff na ramdam ang malamig na tinina ni Isabela kay Mateo at may ilan namang mas naging kampi sa janitor dahil sa kabutihang ipinapakita nito sa bata. Minsan, habang nag-aalmusal sa dining area ang mga staff, narinig ni Mateo ang isa sa mga hardinero na nagsabi, "Kung ako si Ma'am Isabela, dapat pasalamatan ko si Mateo. He's been there for Lucas more than anyone." Hindi na lang niya pinansin, ngunit sa loob-loob niya, alam niyang darating ang araw na kakailanganin niyang ipaliwanag ang lahat kay Isabela. Sa kabila ng kanyang damdamin, hindi maipagkakaila ni Isabela na may mabuting na idudulot si Mateo kay Lucas. Nakikita niyang mas disiplinado at mas masipag sa schoolwork ang anak. Ngunit hindi nito binabawasan ang kanyang pangamba na baka lumaki si Lucas na mas umaasa sa ibang tao kaysa sa kanya at mas masaya sa piling ng iba kaysa sa sariling ina. Isang gabi, habang mag-isa siya sa kanyang study, nakatitig sa mga litrato nilang mag-ina, tahimik niyang tinanong ang sarili, "Am I losing my son?" Ngunit wala siyang kasagutan. Ang tanging malinaw sa kanya ay mas lalong lumalala ang sitwasyon sa bahay. At kung hindi niya agad kikilos, baka tuluyan nang mawala ang koneksyon na siya mismo ang nagtayo nung bata pa si Lucas. Isang linggo matapos ang mga tensyonadong araw sa bahay, nagpasya si Isabela na magplano ng isang weekend getaway para sa kanila ni Lucas. Hindi tulad ng mga nakaraan na puno ng awkward na katahimikan. Sa pagkakataong ito, pinili niya ang isang pribadong resort sa Batangas. Malayo sa syudad at sa mata ng mga empleyado at corporate pressure. Layunin niyang magkaroon sila ng masinsinang usapan at marahil magbukas ng isang mas malaking desisyon sa buhay nilang mag-ina. Biyernes ng hapon, matapos maayos ang mga gamit, sumakay sila sa SUV at bumiyahe. Habang nasa kalsada, tinangka ni Isabela na magsimula ng usapan. "Lucas, I've been thinking a lot about our family. About the future." Maingat niyang sabi. Tumingin saglit ang bata mula sa bintana. "What about it?" tanong nito. "I want you to have someone you can look up to as a father figure. Someone who can be there for you when I can't." Sagot niya, pilit na pinapakalma ang tono. Hindi na sumagot si Lucas at muling ibinaling ang tingin sa tanawin sa labas. Pagsapit nila sa resort, sinalubong sila ng malamig na simoy ng hangin at tanawin ng dagat. Sa unang gabi, masaya silang nag-swimming at naghapunan sa tabi ng beach. Pero sa isip ni Isabela, alam niyang kailangan na niyang ilabas ang tunay na pakay sa bakasyong ito. Kinabukasan, habang nag-aalmusal sila sa veranda ng villa, nagsimula siyang magtanong. "Lucas, I want to give you a choice. I want you to pick someone who can be your new dad." Napatingin si Lucas, kita sa mukha ang gulat at pagkalito. "Pick, like, choose from who?" tanong niya. "I have 3 people in mind. They're all good men, successful, and I know they can be a good influence on you." Paliwanag ni Isabela. Binanggit niya ang pangalan ng 3 lalaking nakilala ni Lucas sa mga nakaraang dinner. Mga mayayaman at kilalang personalidad sa lipunan. Ngunit imbes na ma-excite, nakita niya ang pagkunot ng noo ng anak. "I don't like them," diretsong sagot ni Lucas. "Why not? They're kind, respectful, and they can give you a stable future." Sagot ni Isabela, pilit na iniiwasan ang pagkairita. "Because they don't really care about me. They just talk to you and ignore me." Paliwanag ng bata. Walang pag-aalinlangan. Tumahimik si Isabela sandali. Ramdam ang bigat ng tinig ng anak. "Lucas, he's our janitor. He's a good man, yes. But he doesn't have the background, the status." Hindi na niya natapos ang sasabihin nang sumabat ang bata. "I don't care about status, Mom. He listens to me. He teaches me things. He's there when you're not. Isn't that what a dad should be?"
Hindi alam ni Isabela kung ano ang mararamdaman. Galit ba dahil hindi sumunod ang anak sa kanyang inaasahan? O sakit dahil napagtanto niyang mas may lugar si Mateo sa puso ng anak kaysa sa kanya mismo? Tumayo siya mula sa mesa at naglakad papunta sa gilid ng veranda. Pinagmamasdan ang dagat habang pinipilit magpakatatag. Pagbalik niya sa mesa, mahinahong nagsalita si Isabela. "Lucas, I know you like Mateo, and I appreciate what he's done for you. But choosing a father isn't just about how you feel right now. It's about the future." Muni marin ang sagot ng bata. "My future will be fine if I have someone who loves me, not someone who just looks good in public." Natapos ang bakasyon na tila walang malinaw na kasunduan. Pag-uwi nila sa mansyon, tahimik si Isabela sa biyahe. Iniisip kung paano niya haharapin ang sitwasyong ito. Alam niyang hindi niya basta-basta matatanggap ang ideya, pero ramdam niya ring hindi siya basta makakapagsabi ng hindi sa kagustuhan ng anak, lalo na't malinaw ang dahilan nito. Sa pagpasok nila ng gate ng mansyon, sinalubong sila ni Mateo, nakagagaling lang sa pag-aayos ng halaman. "Welcome back, ma'am, Lucas," bati nito. Tumakbo si Lucas at niyakap si Mateo, na para bang matagal silang hindi nagkita. Sa gilid ng driveway, tahimik lang na pinanood ni Isabela ang eksena. At sa unang pagkakataon, hindi niya alam kung ang nararamdaman niya ay selos, pangamba, o paghanga sa lalaking hindi niya kailanman inisip na magiging bahagi ng pinakamahalagang desisyon sa buhay nilang mag-ina. Pagkapasok pa lang nila sa mansyon mula sa biyahe, dala pa rin ni Isabela ang mabigat na pakiramdam mula sa sinabi ni Lucas sa resort. Nasa isip niya ang eksaktong tono ng boses ng anak. Diretso, walang takot, puno ng paniniwala na si Mateo ang mas nararapat na maging ama sa kanya kaysa sa sino man ipinakilala niya. Habang nag-aayos si Lucas ng gamit sa kanyang silid, nanatili si Isabela sa study, tahimik na nakaupo at nakatingin sa isang basong tubig na halos hindi niya nagagalaw. Ilang minuto ang lumipas bago siya tumayo at kumatok sa pinto ni Lucas. "Lucas, can we talk?" mahinahong tanong niya. Lumabas ang bata, hawak pa ang isang maliit na laruan na gawa nila ni Mateo. "Yes, Mom?" Pinilit ni Isabela na panatilihing kalmado ang boses. "Anak, about what you said at the resort, choosing Mateo, are you sure that's what you want?" Tumango si Lucas, walang pag-aalinlangan. "I've never been more sure, Mom." Huminga ng malalim si Isabela. "Lucas, I understand that you like him, and I'm thankful he's been good to you. But you have to think about the bigger picture. Mateo's a janitor. He can't give you the opportunities, the kind of life that someone from my circle can." Napakunot ang noo ni Lucas. "He already gives me what I really need. He's there for me. He listens. He cares. Money can't replace that, Mom." Hindi agad nakasagot si Isabela. Sa loob-loob niya, alam niyan may punto ang anak, pero mahirap para sa kanya na isang tabi ang pamantayan at reputasyon na pinaghirapan niyang itayo sa loob ng maraming taon. "Lucas," patuloy niya, "I'm not saying Mateo is a bad person. He's good. But love and responsibility aren't the only things that matter in the long run. Stability matters too." Mabilis na sagot ng bata. "Then why do I feel more stable with him than with anyone you've introduced me to?" Napayoko si Isabela. Ramdam ang sakit at bigat ng sitwasyon. Lumapit siya at umupo sa tabi ng anak sa gilid ng kama. "Anak, I just want what's best for you." Tumingin si Lucas sa kanya, seryoso ang mukha. "Then listen to me when I tell you what's best for me." Sa puntong iyon, naramdaman ni Isabela ang kirot na hindi dulot ng pagiging ina na pinagsasabihan ang anak, kundi ng pagiging isang ina na napagtanto na baka siya mismo ang hindi nakakaunawa sa totoong pangangailangan nito. Kinabukasan, maagang gumising si Isabela at tinawag si Mateo sa kanyang opisina sa mansyon. Pagkapasok ng lalaki, halata ang kaba sa mukha nito. "Ma'am, good morning. Is there something you need me to fix?" tanong niya. Tumingin si Isabela diretso sa mga mata niya. "Mateo, I need to ask you something. Lucas told me he wants you to be his new father." Kita ang gulat sa mukha ni Mateo at agad siyang umiling. "Ma'am, I never told him anything like that. I've never even thought about."
I'm not accusing you, mabilis na putol ni Isabela. I just want to understand why he feels this way about you. Umupo si Mateo, bahagyang nag-aalangan. Ma'am, I just treat him like a kid who needs someone to talk to. I don't have a family of my own, and maybe that's why I can give him more time. But I swear, I have no other intention but to be there for him when he needs it. Tahimik si Isabela, pinoproseso ang bawat salita. I believe you, Mateo. But you have to understand, this puts me in a difficult position. People expect me to choose someone who fits my world. Saglit na natahimik ang dalawa. Ma'am, I may not fit your world, but maybe Lucas just needs someone who fits his. Mahina hong sabi ni Mateo bago tumayo at magpaalam. Naiwan si Isabela sa loob ng opisina, iniisip ang huling sinabi nito. Isang linyang paulit-ulit na umiukil-kil sa kanyang isipan buong araw. Nang gabing iyon, habang nagdi-dinner, sinubukan muli ni Isabela na magbukas ng usapan kay Lucas. Anak, what if we take some time to think about this? I'm not saying no to what you want, but let's not rush into decisions. Tumamo si Lucas, ngunit makikita sa mga mata nito na hindi siya magbabago ng isip. Okay, Mom, but I hope when you think about it, you think about me, not what other people will say. Pagkatapos ng hapunan, tumungo si Isabela sa kanyang silid at tumingin sa salamin. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, nakita niya ang sarili hindi bilang isang matatag na CEO, kundi bilang isang ina na hindi sigurado kung tama ba ang ginagawa para sa anak. Sa labas, maririnig ang mahinang tawanan ni Lucas at Mateo mula sa garden. At sa bawat halakhak ng anak, mas malinaw sa kanya na ang laban na ito ay hindi tungkol sa pera, reputasyon, o corporate image, kundi tungkol sa puso ng isang batang matagal nang naghahanap ng koneksyon na hindi niya namalayang nawala. Sa mga sumunod na araw matapos ang pag-uusap nilang tatlo, ramdam ni Isabela ang kakaibang tensyon sa loob ng mansyon. Lalo na tuwing makikita niyang magkasama si Lucas at Mateo sa garden o sa maliit na workshop, para bang may bahagi ng sarili niyang posisyon bilang ina na unti-unting nahahati. Ayaw niyang aminin, pero alam niyang hindi lang basta opinyon ng bata ang naasalalay dito. May halong pride at paninindigan na ring sinusubok sa kanya. Isang umaga, tinawag niya si Mateo sa veranda habang umiinom siya ng kape. Mateo, I think we need to set some boundaries. Diretsong sabi niya. Umupo ang lalaki sa kabilang upuan. Halatang may kaba sa tinig. Ma'am, kung may nagawa po akong mali, sabihin niyo lang at iiwasan ko. Tinitigan siya ni Isabela. Sinusuri kung totoo ang sinasabi nito. It's not that you did something wrong, but Lucas, he's starting to see you as more than just a friend. And I don't know if that's good for him in the long run. Hindi agad sumagot si Mateo. Sa halip, tahimik siyang tumingin sa hardin saka nagsalita. Ma'am, hindi ko siya tinuruan na ganon ang isipin. Pero kung yun ang nararamdaman niya, baka dahil may kulang siyang nakukuha. Hindi mula sa akin, kundi sa dapat niyang nakukuha sa bahay. Tumalim ang tingin ni Isabela, ngunit hindi ito dahil sa galit, kundi dahil sa sakit ng katotohanang narinig. Are you saying I'm not enough as a mother? Tanong niya, may halong depensa sa boses. Umiling si Mateo. I'm saying that you're enough, but maybe not always present. Mula noon, naging tensyonado ang bawat interaksyon. May mga staff na pumapansin dito, nag-uusap-usap sa kusina. Parang malamig si Ma'am kay Mateo lately. Bulong ng isa. Kasi naman, baka naiinggit sa closeness nila ni Lucas, sagot ng iha pa. Sa kabilang banda, may ilan ding kampi kay Isabela. Iniisip na natural lang na protektahan niya ang anak laban sa masyadong pagiging malapit sa isang empleyado. Isang hapon, habang nag-aaral si Lucas sa library, dumating si Isabela at sinubukang tulungan siya sa homework. Ngunit halata ang pagkailan ng bata. It's okay, Mom. I can ask Tito Mateo later. Aniya nang mag-alok si Isabela na ipaliwanag ang isang math problem. Napalunok si Isabela at umalis na lang sa silid. Dala ang pakiramdam na tila tinatalikuran siya ng anak sa simpleng paraan. Kinagabihan, habang nag-uusap sila ni Lucas sa hapagkainan, muling binuksan ni Isabela ang paksa.
Lucas, I want you to understand that I'm not against you liking Mateo. Pero kailangan mong makita na may mga bagay na hindi basta-basta pwedeng mangyari. Like what? Tanong ng bata. Like making him your new dad, sagot ni Isabela. Why not? If he makes me happy, why can't he? Mabilis na tugon ni Lucas na para bang handa sa argumento. Nang gabing iyon, kinausap ni Isabela si Mateo sa opisina ng mansyon. I need to know, Mateo, do you have any intentions towards me or my son beyond what's appropriate? Diretsong tanong niya. Kita ang gulat sa mukha ng lalaki, ngunit malinaw at mariin ang sagot. Ma'am, wala po. I care about Lucas, but I know my place. Ayokong masira ang tiwala ninyo. Tumango si Isabela, ngunit hindi nito naalis ang alon ng emosyon na bumabalot sa kanya, halo ng ginhawa at kaba. Mula sa gabing iyon, mas pinili ni Isabela na magmasid at mag-isip. Alam niya nasa kanya ang huling desisyon, ngunit hindi rin niya kayang ipagwalang bahala ang malinaw na koneksyon ng anak sa janitor na ito. Sa isang banda, naroon ang kanyang prinsipyo bilang isang babaeng matagal nang iniingatan ang imahe at reputasyon. Sa kabila, naroon ang katotohanang baka ang taong kinatatakutan niyang tanggapin ay siya ring makakapuno sa puwang na hindi niya kayang takpan para sa anak. Habang nakatanaw siya mula sa bintana ng kanyang silid, nakikita niya si Lucas at Mateo sa hardin. Nagtatawanan habang pinapalamutian ang birdhouse na ginawa nila ilang linggo na ang nakalipas. Sa tanawing iyon, mas malinaw kay Isabela na ang laban na ito ay hindi lang tungkol sa paninindigan. Tungkol ito sa kung hanggang saan siya handang magbago para sa kaligayahan ng anak. Isang maaliwalas na Sabado ng umaga, abala si Mateo sa pag-aayos ng mga halaman sa hardin habang si Lucas naman ay naglalaro ng bola sa gilid. Mula sa veranda, tahimik na pinagmamasdan ni Isabela ang dalawa. May halong inggit at pag-aalala sa kanyang puso, ngunit pinili niyang manatili sa loob at magbasa ng mga dokumento para sa kumpanya. Hindi nagtagal, isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw mula sa kusina. Napatakbo ang mga staff at mabilis ding sumugod si Mateo nang marinig ang sigaw ni Lucas mula sa loob. Pagdating niya sa kusina, nakita niyang nabasag ang isang malaking salamin sa sahig at may mga matutulis na pirasong nagkalat. Si Lucas, na natigilan sa isang gilid, ay muntik nan matapakan ang mga bubog. Walang pag-aalinlangan, tumakbo si Mateo at hinila palayo ang bata. Sa proseso, siya mismo ang tinamaan ng matalim na bubog sa kanyang braso. Tito Mateo, you're bleeding, sigaw ni Lucas, halatang takot. It's okay, Lucas, as long as you're safe, sagot ni Mateo. Kahit sumisinghap sa sakit. Agad na dumating si Isabela, dala ng kaguluhan. What happened here? Tanong niya. Kita ang gulat sa mukha nang makita ang dugo ang braso ni Mateo. He saved me, Mom. Mabilis na paliwanag ni Lucas. Agad niyang inutusan ang driver na ihapid si Mateo sa ospital at sumama na rin siya at si Lucas. Sa ospital, habang inaasikaso ng nurse ang sugat ni Mateo, hindi maiwasang maramdaman ni Isabela ang halo ng pasasalamat at pagkailang. Umupo siya sa tabi ng kama, tahimik na pinagmamasdan ang lalaki habang tinatahi ang sugat. You didn't have to risk yourself like that. Mahina niyang sabi. Ma'am, kung buhay ng anak niyo ang nakataya, walang dapat pag-isipan, sagot ni Mateo. Seryoso ang boses. Hindi umalis si Lucas sa tabi ni Mateo hanggang matapos ang gamutan. I'll stay here with him, Mom. Pakiusap ng bata. Sa unay nag-aalangan si Isabela, ngunit nakita niya ang determinasyon sa mata ng anak. Okay, pero ako rin ang magbabantay, sagot niya. Sa loob ng silid ng ospital, narinig niya si Mateo na nagkukwento kay Lucas tungkol sa kanyang kabataan sa probinsya, kung paano siya natutong mag-ayos ng mga sirang gamit, at kung paanong sa murang edad ay natuto siyang magbanat ng buto para makatulong sa kanyang ina. Tahimik lang si Isabela, ngunit sa loob-loob niya, nagsimulang mabuo ang ibang larawan ni Mateo. Hindi lamang bilang empleyado, kundi bilang taong may sariling mga sakripisyo at pinagmulan. Pagkalipas ng 2 araw, pinayagan ng umuwi si Mateo. Nang bumalik sila sa mansyon, sinalubong sila ng staff na tila mas naging malapit ang tingin sa lalaki.
Maraming pumuri sa ginawa niyang kabayanihan para kay Lucas. Sa hapunan, mas naging mahinahon si Isabela. "Thank you for what you did." Mahinang sabi niya kay Mateo bago ito bumalik sa staff quarters. "I just did what anyone would do." Sagot ng lalaki, ngunit halatang may bigat sa boses. Kinagabihan, nag-usap si Isabela at Lucas sa silid ng bata. "Anak, I saw how much you care for Mateo, and I understand now why you feel the way you do." Sabi ni Isabela, mas mababa ang tono kaysa dati. "I told you, Mom, he's not just nice to me. He's there, always." Sagot ni Lucas. Halatang masaya na naririnig mula sa ina ang unti-unting pag-unawa. Bagamat hindi pa lubos na kumbinsido si Isabela na payagan ang kagustuhan ng anak, ramdam niya na nagbago ang ihip ng hangin. Ang sakripisyong ginawa ni Mateo ay hindi maitatanggi at nagiiwan ito ng marka sa kanya bilang ina. Sa mga sumunod na aral, mas naging bukas ang isip ni Isabela sa posibilidad na baka hindi lamang pera at estado ang patayan para sa isang tao na maging mabuting impluensya sa kanyang anak. Sa kabila ng lahat, nanatiling tahimik si Mateo. Hindi nagbabago ang pakikitungo sa kanila. Ngunit alam ng lahat sa loob ng mansyon na ang pangyayaring iyon sa usina ay isang malinaw na patunay na sa oras ng panganib, hindi nag-aatubili si Mateo na ilagay sa panganib ang sarili para sa kaligtasan ni Lucas. Sa mata ni Isabela, iyon ay isang bagay na hindi kayang bilhin ng kahit gaano kalaking yaman. Lumipas ang ilang linggo matapos ang insidente sa kusina, ngunit nananatili sa isipan ni Isabela ang bawat detalye ng ginawa ni Mateo para kay Lucas. Madalas niyang maalala ang tingin ng anak habang hawak ang kamay ng sugatang janitor sa ospital. Puno ng takot na baka may masamang mangyari at puno rin ng pasasalamat na ligtas siya. Sa bawat oras na naiisip niya iyon, lumalambot ang matagal ng matigas na paninindigan niya tungkol sa pagpili ng magiging ama ng anak. Isang gabi, habang mag-isa siya sa kanyang study, dumating si Clarice dalang isang bote ng wine. "I heard about what happened. Mateo really risked himself for Lucas," panimula ng kaibigan. "Yes," sagot ni Isabela habang iniikot ang baso sa kamay. "I can't deny it. He didn't even think twice." Uminom siya ng kaunti bago nagpatuloy. "But Clarice, you know how my world works. People judge. The board, the media, they all have an image in mind for me. And Mateo doesn't fit that picture." Tahimik na nakinig si Clarice bago sumagot. "Bella, let me ask you something. Are you raising Lucas for the board, or are you raising him for himself? I've seen how he is with Mateo. That boy glows when he's with him. Can you honestly say the same when he's with those men you tried to introduce?" Hindi agad nakasagot si Isabela. Alam niyang totoo ang sinabi ng kaibigan. Kinabukasan, habang naghahaponan, pinagmamasdan niya si Lucas na masayang nagkukwento tungkol sa ginawa nila ni Mateo sa hardin. Isang bagong flower bed na tinaniman nila ng sunflower seeds. "Mom, Mateo said when these flowers bloom, we should take a picture together." Kwento ni Lucas na may ngiti sa labi. Ngumiti si Isabela, ngunit hindi nagsalita. Pinapakinggan lang ang tono ng anak na bihirang ganoon kasaya kapag siya ang kausap. Sa mga araw na sumunod, mas pinili ni Isabela na obserbahan si Mateo. Nakita niya kung paano nito tinuturuan si Lucas ng mga simpleng bagay. Pag-aayos ng sirang bisikleta, pagluluto ng pritong itlog, at maging ang pagdidilig ng halaman tuwing umaga. Wala sa mga gawaing iyon ang makikita sa mga mamahaling dinner o formal gatherings. Ngunit doon niya napagtanto kung gaano kalaki ang naitutulong ni Mateo sa pagpapalaki sa anak. Isang gabi, habang nasa balcony, kausap niya ang sarili. "I've been so focused on what's ideal for me, for my image, that I forgot what's real for my son." Doon niya napagtanto na ang pagiging magulang ay hindi lamang tungkol sa pagbibigay ng magandang kinabukasan sa pamamagitan ng pera at koneksyon, kundi ang pagbibigay ng presensya at malasakit sa kasalukuyan.
Ilang araw matapos nito, kinausap niya si Mateo sa hardin. Mateo, I've been thinking about everything, about Lucas, about you. Medyo natigilan si Mateo at marahang sumagot. Ma'am, I don't want to overstep. I'm here to do my job and to make sure Lucas is safe and happy. That's all. Tumango si Isabela. I know, and I appreciate that more than I can say. But I also need to be honest with you. I've been unfair. I judged you without really knowing you. Bahagyang ngumiti si Mateo. Ma'am, I understand. We live in different worlds. It's not easy to trust someone from outside of your circle. Sagot ni Isabela. Maybe, but Lucas trusts you. And that's enough reason for me to start trying to do the same. Pagbalik sa bahay, kinausap niya si Lucas. Anak, I want you to know, I've been thinking about what you said at the resort. And I'm not saying yes, not yet. But I'm also not saying no. I just want us to take it one step at a time. Niyakap siya ni Lucas na mahigpit. Thank you, Mom. That means a lot. Sa gabing iyon, mas magaan ang pakiramdam ni Isabela. Para bang nabawasan ang bigat na matagal na niyang pinapasan. Alam niyang hindi pa tapos ang laban. Maraming opinyon at mata ang nakatutok sa kanila. Ngunit sa unang pagkakataon, naramdaman niyang mas handa na siyang ipaglaban, hindi lang ang tamang imahe para sa kumpanya, kundi ang tamang desisyon para sa puso ng anak. Mula nang magbukas si Isabela, sa ideya na pakinggan ang kagustuhan ni Lucas, unti-unting nagkaroon ng pagbabago sa loob ng mansyon. Hindi na ganoon kahigpit ang pagtingin niya sa oras na magkasama ang anak at si Mateo. Bagamat may kaunting distansya pa rin, ramdam ng lahat na mas maluwag na ang pakikitungo niya. Isang linggo ng umaga, nadatnan ni Isabela na magkasamang nag-aalmusal sina Lucas at Mateo sa maliit na mesa sa staff kitchen. Nakatayo siya sa may pintuan, pinagmamasdan kung paanong tinuturuan ni Mateo si Lucas maghiwa ng prutas. Huwag mong idiin masyado, Lucas. Dapat steady lang ang kamay mo, paliwanag ni Mateo habang hawak ang kabilang dulo ng kutsilyo para gabayan ang bata. Okay, Tito, nakangiting sagot ni Lucas. Hindi na sumingit si Isabela para paalisin ang anak. Bagkus ay pumasok siya at naupo sa mesa. Good morning, bati niya. Nagulat si Lucas at agad nang ngumiti. Good morning, Mom. Gusto mo sumama? Tumangulang si Isabela at pinanood sila, marahang humihigip ng kape. Sa sumunod na mga linggo, sinubukan niyang magbonding kasama ang dalawa. Minsan sumama siya sa kanilang pamamalengke ng halaman sa isang maliit na nursery sa bayan. Habang pumipili ng mga sunflower seeds, maririnig niya ang magaan na tawanan ni Lucas sa mga biro ni Mateo. May sandaling naisip niya, ganito siguro ang pakiramdam ng isang pamilya na walang iniisip na reputasyon o yaman. Isang gabi, nag-imbita siya ng simpleng hapunan sa garden. Hindi ito formal na kainan ng mga bisita, kundi isang maaliwalas na salo-salo para lang sa kanilang tatlo. I thought it would be nice to eat outside tonight, sabi ni Isabela habang inaayos ang mga plato sa lamesa. Wow, Mom! This is cool! Tuwang-tuwang sabi ni Lucas. Tahimik lang si Mateo sa simula. Ngunit nang mag-umpisa ang usapan, naging mas natural ang lahat. Naging mas bukas din si Isabela sa mga simpleng kwento ni Mateo tungkol sa buhay niya sa probinsya, sa mga trabaho niyang dinaanan at sa hirap ng pagkayod para sa kanyang ina. Habang nakikinig, napansin ni Isabela na hindi kailanman nagreklamo si Mateo sa mga pinagdaanan nito. Laging may kasamang pagngiti ang bawat kwento at hindi rin niya ipinagmamalaki ang mga sakripisyo niya. Sa halip, para kay Mateo, normal lang na magsikap para sa mga mahal sa buhay. Doon niya muling naisip ang sinabi ni Clarice noon na hindi lahat ng mahalaga ay nakikita sa resume o sa social status. Sa mga araw na lumipas, nagkaroon ng maliliit ngunit mahalagang pagbabago si Isabela. Hindi na siya agad pumapasok sa opisina sa madaling araw. Minsan ay inaalalayan pa niya si Lucas sa pagkain bago umalis. May mga pagkakataon ding sinasadya niya ang maghapunan sa bahay para sabay-sabay silang tatlo. Isang hapon, nadatnan niya si Lucas at Mateo na naglalaro ng chess sa beranda. Lumapit siya at tinanong, "Mind if I join?" Halos magulat si Lucas ngunit natuwa. "Sure, Mom. You can play against Tito Mateo."
Umupo siya at nagsimula silang maglaro. Sa bawat galaw ng pyesa, napuno ng kwentuhan at tawanan ang paligid. Isang tunog na matagal nang nawala sa mansyon. Hindi ibig sabihin na nawala na lahat ng pangamba ni Isabela. Alam pa rin niyang maraming tao sa paligid nila ang magtataas ng kilay kung sakaling maging mas malapit pa si Mateo sa kanilang pamilya. Ngunit sa tuwing makikita niya ang anak na masaya at puno ng sigla, pakiramdam niya ay hindi ganong kabigat ang opinyon ng iba. Isang gabi bago matulog, kinausap niya si Lucas. "Anak, I want you to know that I see how happy you are when you're with Mateo. I'm glad we're spending more time together now." Yumakap si Lucas at sinabing, "Thanks, Mom. I'm really happy we're like this." Sa sandaling iyon, naramdaman ni Isabela na unti-unti nang natutunaw ang mga pader na itinayo niya sa pagitan ng mundo niya at ni Mateo. Habang nakahiga siya ng gabing iyon, iniisip niya na baka nga sa halip na baguhin si Lucas para umangkop sa kanyang mundo, mas tama na buksan niya ang sarili para matutunan kung paano makihalubilo sa mundong nakakapagpasaya sa anak. Sa isip niya, ito ang simula ng mas malaking pagbabagong hindi na lang para sa anak, kundi para rin sa kanya mismo. 2 taon ang lumipas mula nang magsimulang magbago ang pananaw ni Isabela. Marami nang nangyari, natapos ang malaking merger ng kanyang kumpanya. Mas lumawak pa ang kanilang negosyo at sa kabila ng lahat ng corporate obligations, nagawa niyang bigyan ng oras ang sarili at si Lucas. Sa panahong iyon, hindi kailanman nawala si Mateo sa larawan. Nanatili itong tapat sa trabaho at sa malasakit kay Lucas. At hindi rin nagbago ang pagiging simple nito kahit pa mas naging maginhawa na ang kalagayan niya dahil sa dagdag na insentibo at tiwala mula kay Isabela. Isang hapon, habang nasa hardin, nakaupo si Isabela sa isang lumang bench na sila ni Lucas ang nagpatayo kasama si Mateo noon. Pinagmamasdan niya ang anak na ngayon ay 11 taong gulang na, mas matangkad, mas kumpiyansa, at mas masayahin. Nasa tabi nito si Mateo, nagtuturo kung paano mag-ayos ng bisikleta. "Make sure the chain is aligned before you tighten it," sabi ni Mateo. Tumango si Lucas, nakatutok sa ginagawa. "Got it, Tito. I can do it." Napangiti si Isabela. Sa 2 taong lumipas, malinaw na nakinabang ang anak hindi lamang sa presensya ng ina, kundi pati sa impluwensya ng lalaking dati tinitingnan niya bilang simpleng empleyado lamang. Kinagabihan matapos maghapunan, tinawag ni Isabela si Mateo sa veranda. "Mateo, can we talk?" tanong niya. "Of course, ma'am," sagot ng lalaki, bahagyang nag-aalangan kung ano ang pag-uusapan nila. "You've been with us for years. I've seen how you've helped Lucas grow, not just in skills, but in character. I know I wasn't always fair to you before." Bahagyang ngumiti si Mateo. "Ma'am, I never took it against you. I understand why you were protective." Huminga ng malalim si Isabela bago nagpatuloy. "I've been thinking, maybe it's time I stop seeing you as just an employee. You've become family." Natigilan si Mateo, halatang nagulat sa sinabi. "Ma'am, that means a lot to me, but you don't have to say that." Ginutol siya ni Isabela. "I want to say it, and I want you to know, if Lucas still feels the same way he did years ago, I won't stand in the way." Pagkatapos ng usapan nila, kinausap ni Isabela si Lucas sa kanyang silid. "Anak, remember when you told me you wanted Mateo to be your dad?" Tanong niya, nakangiti. Napangiti rin si Lucas, parang naalala ang isang mahalagang alaala. "Yes, Mom. I still think that." Hinaplos ni Isabela ang buhok ng anak. "Well, I'm not saying it's happening right now, but I want you to know that I've learned to see him the way you do." Sa mga buwan na sumunod, mas naging natural ang pagsasama nilang tatlo. Tuwing weekend, lumalabas sila para magbike sa park, mamasyal sa palengke o magluto sa bahay. Hindi na rin nailang si Mateo kapag kasama si Isabela. Nagkaroon ng komportableng dinamika sa pagitan nila. Maging ang mga staff sa mansyon, na dati ay may kanya-kanyang opinyon tungkol sa kanilang sitwasyon,
ay tila mas naging masaya na makita ang magandang ugnayan ng tatlo. Isang gabi, habang nagpipiknik sa garden, tinanong ni Lucas, "Mom, do you think we'll always be like this?" Tumingin si Isabela sa anak at kay Mateo na nakaupo sa tabi. "I hope so, anak, because this feels right." Sa puso ni Isabela, tuluyan ng bumigay ang natitirang takot na nakatali sa mga mata ng lipunan. Natutunan niyang minsan, ang tunay na kayamanan ay hindi nakikita sa mga numero ng bank account o sa dami ng koneksyon, kundi sa mga taong handang mag-alay ng oras, malasakit, at pagmamahal ng walang hinihinging kapalit. At sa gabing iyon, sa ilalim ng mga bituin, ramdam niyang buo na ang pamilyang matagal nang hinahanap ni Lucas at pati na rin niya. Makalipas ang ilang buwan mula nang tanggapin ni Isabela sa sarili ang papel ni Mateo sa buhay nila, dumating ang isang pagkakataon na susubot sa tibay ng desisyon niya. Isang kilalang charity organization ang nag-anyaya sa kanya na maging guest speaker sa kanilang taunang fundraising gala. Isang malaking event ito na dadaluhan ng mga kilalang personalidad sa negosyo at politika. At alam ni Isabela na magiging sentro siya ng atensyon. Habang naghahanda sa kanyang opisina, pumasok si Mara, ang kanyang assistant. "Ma'am, the organizers want to know if you'll be attending alone or with family." Tanong nito. Napatingin si Isabela sa laptop screen bago sumagot. "Family. I'll bring Lucas and Mateo." Kita ang bahagyang gulat sa mukha ni Mara. Ngunit mumiti ito at tumango. "Very well, ma'am. I'll make the arrangements." Kinagabian, habang kumakain sila sa hapagkainan, binanggit ni Isabela ang plano. "Lucas, there's a big event next week. I want you to come with me. And Mateo, I'd like you to join us too." Napangiti si Lucas, ngunit si Mateo ay halatang nagulat. "Ma'am, are you sure? That's a formal gathering. I'm not from that world." Numiti si Isabela. "Mateo, you're part of this family now. If people can't accept that, it's their problem, not ours." Dumating ang araw ng gala. Sa pagsapit nila sa venue, maraming ulo ang napalingon. Naka-formal suit si Lucas, naka-elegant gown si Isabela, at si Mateo naman ay nakamaayos na itim na suit na bahagyang naiilang sa paligid. Ngunit hindi ito alintana ni Lucas. Buong pagmamalaki niyang ipinakilala si Mateo sa mga natasalubong nilang kakilala. "This is my Tito Mateo," sabi niya sa isang matandang negosyante. Nagsimula ang programa at tinawag si Isabela upang magtalumpati. Sa gitna ng kanyang speech, bahagya siyang huminto at ngumiti. "Tonight, I'm not just here as a CEO. I'm here as a mother, one who has learned that family is not always defined by status or bloodline, but by the people who choose to be there for you every day." Napatingin siya sa mesa kung saan nakaupo sina Lucas at Mateo. Kita sa mukha ni Mateo ang halong hiya at pagmamalaki, habang si Lucas ay nakangiti mula sa tenga hanggang tenga. Pagkatapos ng talumpati, lumapit ang ilang kaibigan at kakilala ni Isabela. May ilan na nagtanong ng maayos tungkol kay Mateo, ngunit hindi rin nawala ang mga matang mapanuri at mga bulong-bulungan. Nang marinig ito ni Mateo, nagpasya siyang lumapit kay Isabela. "Ma'am, maybe I shouldn't stay too long. I don't want to cause you any trouble." Ngunit mabilis siyang sinagot ni Isabela. "Mateo, you're not causing trouble. You're making a point that I decide who belongs in my life." Naging mas magaan ang gabing iyon matapos ang unang alon ng pag-aalinlangan mula sa ilan. May mga taong lumapit kay Mateo. Tinanong siya tungkol sa hardin at sa mga proyektong ginagawa niya. Napansin ni Isabela na kahit hindi sanay si Mateo sa ganong klase ng atensyon, marunong siyang makihalubilo sa simpleng paraan na hindi nakaka-intimidate sa iba. Pag-uwi nila sa mansyon, tahimik silang tatlo sa sasakyan. Ngunit bago pa sila bumaba, nagsalita si Lucas. "Mom, I'm proud of you." Napatingin si Isabela sa anak, medyo nabigla. "Why?" tanong niya. "Because you stood up for us. For Mateo, you didn't care what other people thought.
Napangiti si Isabela at hinawakan ang kamay ng anak. Because that's what family does, anak. We stand by each other. Sa mga sumunod na linggo, mas naramdaman ni Isabela ang pagbabago sa paligid. Bagamat may ilan taring hindi sang-ayon sa kanyang desisyon, mas marami ang humanga sa tapang niya na ipakita ang totoo. Ang kumpanya ay patuloy na lumago at ang kanyang imahe ay naging mas personal at relatable sa publiko. Isang hapon, habang nasa garden, lumapit si Mateo kay Isabela. Ma'am, I never thought I'd be part of something like this. Thank you for trusting me. Ngumiti siya at sumagot, Mateo, this isn't about trust anymore. It's about acceptance. You've earned your place here, not because I gave it to you, but because you've been here for us all along. Sa ilalim ng liwanag ng hapon, kasama ang halakhak ni Lucas na naglalaro sa di kalayuan, ramdam ni Isabela na tunay ngang nagsisimula na ang bagong yugto ng kanilang buhay. Isang yugto kung saan wala ng takot na ipakita sa mundo kung sino at ano ang mahalaga sa kanila. Lumipas ang ilang taon mula nang mangyari ang charity gala na tuluyang nagbukas ng pinto para kay Mateo sa mundo ni Isabela at Lucas. Sa panahong iyon, unti-unti nang nasanay ang mga tao sa paligid nila, maging sa negosyo at sa lipunan, na makita si Mateo na bahagi ng kanilang pamilya. Hindi na ito nakikita bilang kakaiba, kundi bilang patunay na may mga ugnayan mas matibay pa sa yaman at titulo. Si Lucas na ngayon ay 14 na taong gulang ay masigla at puno ng kumpiyansa. Lumaki siyang may disiplina at kababaang loob, mga katangiang malinaw na natutunan niya mula kay Mateo. Isang Sabado ng umaga, nasa garden silang tatlo. Si Lucas ay nag-aayos ng bike, si Mateo ay nagpuputol ng damo, at si Isabela ay nakaupo sa veranda habang nagbabasa ng libro. Tito Mateo, can you check if the brakes are okay now? Tawag ni Lucas. Tumayo si Mateo, pinunasan ang kamay at maingat na sinuri ang bike. Perfect. You did it right, sabi niya na may ngiti. Napangiti si Isabela habang pinagmamasdan ang eksena. Ramdam ang katahimikan at kasiguruhan na matagal na niyang hinahanap para sa anak. Di nagtagal, dumating ang isang masayang balita. Magkakaanak sina Isabela at Mateo. Bagamat may kaba sa una, tinanggap ito ni Lucas ng buong puso. Does this mean I'll be a kuya? Tanong niya kay Isabela nang sabihin nila ang balita. Yes, anak. And I know you'll be the best kuya. Sagot ni Isabela habang hinahaplos ang buhok niya. Sa sumunod na buwan, mas naging masaya at maingay ang mansyon, puno ng paghahanda para sa bagong miyembro ng pamilya. Pagsapit ng araw ng kapanganakan, naroon si Mateo sa tabi ni Isabela sa ospital, hawak ang kanyang kamay sa bawat contraction. Nandoon din si Lucas, naghihintay sa labas ng delivery room kasama si Mara. Nang ilabas ang sanggol, halos maluha si Mateo sa tuwa. Welcome to the family! Bulong niya sa sanggol habang karga ito. Sa mga sumunod na taon, lumaki ang kanilang bunso sa isang tahanang puno ng pagmamahal. Madalas silang magpiknik sa hardin, magluto ng sabay-sabay sa kusina, o maglakbay sa mga lugar na hindi karaniwang pinupuntahan ng mga high-profile na pamilya. Hindi mahalaga kung simple lang ang lugar. Basta magkasama sila, iyon na ang pinakamahalaga. Isang hapon ng tag-init, nagpasya silang magbike sa parke. Si Lucas ay nangunguna sa daan. Kasunod sina Mateo at Isabela na may daladalang basket ng pagkain. Pagdating nila sa isang malilim na lugar, inilatag nila ang kumot at inilabas ang mga baon, prutas, sandwich at juice. This reminds me of the time we first planted sunflowers in the garden. Kwento ni Lucas habang kumakain. Yes, sagot ni Mateo. And now they're still blooming every summer. Tumango si Isabela, idinagdag, just like this family. We keep growing and blooming no matter what. Sa mga sandaling iyon, malinaw kay Isabela na dumaan sila sa maraming pagsubok, pagdududa, panghuhusga at sariling takot bago nila narating ang puntong ito. Natutunan niyang ang tunay na yaman
ay hindi nasusukat sa dami ng ari-arian o sa taas ng posisyon, kundi sa tibay ng relasyon at sa presensya ng mga taong handang tumayo para sa isa't isa. Habang papalubog ang araw, nakaupo silang tatlo sa hardin kasama ang sanggol na natutulog sa yakap ni Isabela. Tahimik silang pinagmamasdan ng langit na nagiging kahel at lila. "I'm glad we're here," bulong ni Lucas. "Me too," sagot ni Isabela. "And we'll always be here for each other." Sa katahimikang iyon, ramdam nilang buo na sila. Hindi perpekto, ngunit matatag. At sa bawat halakhak, kwento at yakap na pinagsasaluhan nila, alam nilang iyon ang pinakamahalagang kayamanan na hindi kailanman mawawala.